Bumalik ka ngayon din, Conrad! Parang binging hindi niya pinansin ang matinding galit ng kanyang ina. Wala siyang balak na pakinggan ang lahat ng sasabihin ng mga taong nasa loob ng unit niya. Kahit pa, mula sa babaeng yon, hindi na niya gusto pang marinig ang lahat ng kasinungalingan nito. Kumawala ang malakas na sigaw mula sa kanya habang lulan siya ng elevator patungo sa ground floor. Gusto niyang pagsusuntukin ng pader. Gusto niyang ilabas doon ang inis, galit, frustration at pagkalito. Gusto niyang sumabog ng mga oras na iyon. Nang bumukas ang elevator, ay halos takbuhin na niya ang main entrance. Tuloy-tuloy siya sa paghakbang at kaagad na pinara ang taxi na nagbababa rin ng pasaherong papasok sa building. LG Towers. Ibinigay niya ang pangalan ng tower na tutunguhin niya. Habang nakasakay siya sa loob ng sasakyan, nakikita niya ang paligid. Pamilyar ito sa kanya. Sobrang galit na galit siya. Pakiramdam niya isasabog ang puso niya. Pakiramdam niya, minanipula siya ng mga tao na mahalaga sa buhay niya. Nagiinit ang dibdib niya, pati na ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya mailarawan ang sakit na kanyang nararamdaman. Tila ba papalubog ang buhay niya. Ang anumang pinaniniwalaan niyang totoo sa nakalipas na mga buwan ay parang kasinungalingan pala. Lahat-lahat, ang kasiyahan, ang mga ngiti ni Miraya, ang paglalambing nito, lahat ay kasinungalingan. Sinungaling si Miraya. Ang pait-pait ng dibdib niya. Ang daming pagkakataong nagtatanong siya tungkol sa pagkatao niya. Ngunit wala siyang sinabi na kahit na ano. Pero mas pinili niyang sakyan ang pagkakataon. Kaya galit na galit siya. Galit siya sa sitwasyon. Galit siya kay Miraya. At higit sa lahat, sa sarili niya. Dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito. Naibulan niya ang mga kamao. Ang sarap ng manuntok. Bumuga siya ng hangin. Sunod-sunod at mas piniling ito ng pansin sa labas ng bintana. Habang nakatitig sa mga ilaw sa labas, unti-unti niyang naalala kung papaanong nauwi sa ganito ang lahat. A while ago, masaya siya at kontento bilang isang tao. Hanggang sa masaksihan niya ang kasinungalingan nito. Ang tabang. Mula sa pagkakatutok sa TV screen, napalingon siya sa tatlong babae na nasa loob ng kusina. Halata ang saya sa mga ito habang naghahanda ng hapunan. Hindi mamatay-matay ang tawanan sa tatlo. Sa kanyang ina, sa pinsan niya, at sa asawa niya. Pati ang mga mata nito ay kumikislap sa saya. Hindi niya namalayang umangat na pala ang sulok ng bibig niya. At hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Natitigan ng malagkit ang asawa. At maramdaman ang saya nito. Wala siyang balak na alisin ang paninitig. Kahit nang lumingon ito sa kanya. Nawala ang ngiti nito at kumunot ang noo. Why? Imbes na sumagot, ay umiling lang siya. Iniwanan ito ng ngiti at itinutok muli ang paningin sa pinanunood. Ang nakikita niyang palabas sa TV, isang lalaki at isang babae, habang magkahawak ng kanilang kamay. Ni hindi niya nahawakan ang kamay nito mula nang magkakilala sila sa loob ng hospital. Walang pahintulot na naglalaro sa utak niya ang encounter na iyon sa mall. At simula noon, nagkaroon na ng agam-agam sa puso niya. Mariin na ipikit niya ang mga mata na mawala ang mga agam-agam sa utak niya. Magpakilala. Parang kumalimbang iyon sa utak niya. Ang lalaking iyon ay sabi nito ay matalik niyang kaibigan. Kilala ito ni Miraya. Pero hindi nito kilala ang asawa niya. Bakit nga ba? Nadagdagan ang mga tanong niya sa sarili.
Kumabog ang dibdib niya. Right on the instant. Hanggang sa pag-uwi ng bahay ay naging tahimik siya. Sa puso niya, hinahangad niyang malaman ang nakaraan. Pero kapag sumasagi ang posibilidad na baka may malaman siyang mali, umuurong ang dila niya. Dahil ang tanging nais lamang niya ay manatili ang nararamdaman niya tungkol kay Miraya. Ayaw niyang mawala o masira sila. Sa nakalipas na mga araw, ay ramdam niya ang saya na kasama ito. Ang mahalaga ay masaya sila at ramdam niyang nasa tabi ito. Ayaw niyang guluhin ang isip. May mabait at mapagmahal siyang asawa. Sapat na iyon para sa kanya. Nagdilat siya ng mga mata at nilingon muli ang asawa. Nakatungo ito. Ngingiti-ngiti lang sa katabilan ni Nakali at nang mamilianan niya. Parang may sariling utak ang mga paang humakbang siya papalapit dito. Makalipas ang ilang sandali, niyakap na niya ito mula sa likuran. Gusto niya lang maramdaman ang malambot nitong katawan. Ang mainit nitong ibinubuga mula sa katawan nito. Matagal pa ba yan? Aksidenteng natapunan naman ang damit niya ng sauce na ipinatikim nito. Kaya naman kailangan niya magpalit ng t-shirt. Habang nasa ilalim ng dutya, ay hindi niya mapigilan ang mapangiti nang bigla na lang may sumagi mga eksena sa utak niya. Tila nakikipagpaligsahan ang mga iyon sa pagragasa sa patak ng tubig sa katawan niya. Ang hubad na katawan ni Miraya. Animo naririnig pa niya ang mga nakakadala nitong mga daing sa bawat haplos niya. Yes, dapat ang asawa ko lang ang iniisip ko. Ngunit ilang saglit lang, isang imahe ng babae ang nakikita niya. Malabo ang hitsura nito, pero naaaninag niya ang ilang facial feature nito. Napakalambot at napakaputi nito. Singkit ang mga mata at napakakinang na mga labi nito. Kaya hindi niya mapigilan na halikan ito. Mariing napasigaw naman siya. Nabitiwan niya ang hawak na sabon. Tumilapon iyon sa sahig. Nagtaas baba ang dibdib niya. Siya yung babaeng nagpakilalang Olga sa ospital. Yung halos umiyak na dahil hindi niya kilala. Ni hindi niya ito pinapansin. Nang magising siya mula sa koma, si Miraya lang ang bukod tanging naaalala niya. Siguro dahil hindi pa man ito dumadating sa ospital, panay na ang bulong ng ina kung sino ang asawa niya. Kaya nang bumukas ang pintuan at makita niya ito, iniisip na niya na si Miraya nga ang asawa niya. Bigla na lang ay lumabas sa bibig niya. Sa nakalipas na mga buwan, ay hinayaan niyang malunod sa uri ng kaligayahan na kaya nitong ibigay sa kanya. Namuhay sila bilang mag-asawa. Ang saya-saya niya. Pero sa muling pagkakataong tumungtong sila sa Manila, muling nagatungan ang mga pagdududa na binabaliwala niya. Pero ngayong gabi, sa isang pitik ng kanyang mga daliri, kay daling nagbago ang lahat. Kasalukuyan siyang nagsusuot ng white t-shirt nang marinig ang ingay ng cellphone ni Miraya sa kabilang silid. Mabilis niyang pinuntahan ang kabilang kwarto. Nakita niyang nakapatong sa bedside table ang aparato at umiilaw. Halos matapilok pa ang mga paa niya dahil sa pag-aakalang mawala ang tawag ng hindi nasasagot. Ayaw din naman niyang tawagin si Miraya. Ayaw niyang naiistorbo ito. Bago pa man huminto ang tawag ay nagawa na niyang pulutin mula sa mesa. Si Kali ang tumatawag. Pipindutin na sana niya ang answer button nang manahimik naman ang cellphone nito. Hinintay niyang muling mag-ingay ang phone pero hindi na nangyari. Tumayo siya
at pipihit na sana ng aksidenteng masipa niya ng paa ang bedside table. Sa tindi ng pagkakasipa ay bumukas ang drawer. Shit! Alam niya kung gaano kasinop si Miraya sa bahay. It was about to shut the drawer. Nang makita niya kung ano iyon, napako doon ang buong atensyon niya. Sa hindi niya malamang dahilan, ay tila hinihila siyang kunin iyon at basahin. Isang salita ang tumatak na nabasa niya. Ang annulment. Dumagungdong ng malakas ang dibdib niya. Mahaba-habang sandali na nakatitig lamang siya sa papel, na parang lumalagpas doon ang paningin. Nag-uunahan sa pag-iilaw. Sa isipan niya, ang iba't ibang eksena, mukha at lugar. Biglang may pumitik sa utak niya. Parang agos ng tubig na bumabalik lahat-lahat sa kanya. Ang araw na nakidnap siya. Ang araw na sinabi sa kanya na kung sino ang kanyang pakakasalan. Napaupo siya sa sahig. Hinawakan niya ng 2 kamay ang ulo niya na tila mabibiyak na sa sakit. Gusto niyang huminto sa pagdaloy ang mga imahe at senaryo, pero parang ayaw iyong ibong bigay na laya. Gusto niyang sumigaw, pero hindi niya magawa. Ramdam niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang dibdib, lalong-lalo na ang kanyang mga mata. Pinagpapawisan na siya na malapot. Naaalala niya ang araw ng aksidente. Kung gaano siya nagmamabilis na nag-drive para tumungo kay Olga. Nakapagdesisyon na siya. Buong-buo na ang loob niya. Si Olga ang pinipili niyang makasama. Pero yun nga ang nangyari. Dahil sinusundot siya ng konsensya. Sinusundot ang kaduluduluhang bahagi niyon. Hindi mo dapat maramdaman ito, Conrad. Kumbinsin naman niya sa sarili. Ayaw niyang mag-alinlangan. Dahil ang basa, nakuha niya ang pagkababae ni Miraya. Kaya magbabago na ang desisyon niya. No, hindi niya kailangang magbago. Itinuwid niya ang paningin sa kalsada. Pero ilang metro lang na nalalayo, ay muli siyang lumingon sa ngayon. Ay malayo ng pinanggalingan. Hindi ka na pwedeng bumalik, Conrad. Sa muling pagbaling niya ng mukha sa unahan, isang gumigewang na sasakyan ang nakita niyang patungo sa lane na kinaroroonan niya. Ang bilis ng pangyayari. May mga ingay siyang naririnig sa paligid. Naramdaman niya ang sakit ng buong katawan. Tila siya naiipit. Nabagok ng malakas ang ulo niya. Habang 2 beses na umiikot ang sasakyan. Yun lang ang kanyang naaalala. Bago niya ipinikit ang mga mata, isang mukha ang nakikita niya. Walang iba kundi si Miraya. Iyon ang kulang sa kabanata ng buhay niya na binalak niyang malaman noon. Ganito pala kasakit ang balik ng lahat sa kanya. Pakiramdam niya ay napagkaisahan siya. Ngayon niya napagtanto kung bakit ang ina pa mismo ang nagsuhestyo na manatili sila sa probinsya. His mother had another agenda. Ang paglapitin sila ni Miraya. Kasi hoda nang mawalan siya ng tsansang makaalala. Lahat ng taong nakapaligid sa kanya ay selfish. Magmula sa lolo niya, kay Mang Raul, sa daddy niya, kay Mami Liana, at lalong-lalo na kay Miraya. Sinakyan nito ang kahinaan niya. Ang nakikita lamang niya ay ang pagiging mahiyain ng babae at hindi niya akalain na magagawa nito na maging isang sakim. Hindi niya naiwasang mapasigaw ng malakas. Ang driver ay napalingon sa kanya. Wala na siyang pakialam sa sasabihin nito. Naikuyom niya ang mga palad. Ilang buwan din ng buhay niya ang ninakaw sa kanya. Sir, nandito na po tayo.
Isang matayog at modernong gusali ang hinintuan nila. Ito yung lugar na ilang beses niyang binabalikan. Sir, napalingon naman siya sa tsuper. Hinihintay nito ang bayad niya. Mariing na pamura naman siya. Wala siyang pera. Hinubad niya ang suot na relos. At basta na lang iyon inabot sa driver at walang lingon likod. Nang naglakad papasok ng lobby. Lumulan siya sa elevator. He was like racing against time. Kailangan na niyang makita ito. Pinindot niya ang floor number. Ang numero ng unit na madalas na pinupuntahan. Habang pataas ng pataas ang elevator, ay mas tumitindi ang kaba niya. Napupuno ng emosyon ang dibdib niya. Finally, narinig niya ang tunog ng hudyat na narating na niya ang pakay. Nagmamadali ang mga hakbang niya at tinungo ang pamilyar na unit. Nag-doorbell siya 2 beses. Habang hinihintay na magbukas ang pintuan, ay napasambunot siya sa buhok. Napalakad-lakad sa tapat ng pintuan. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba. Nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan, may nakatayo sa harapan niya. Ramdam niya ang mga titig na bumabaon mula sa kanyang likuran. Ang pamilyar na amoy. Conrad? Napapikit siya. Hindi niya malaman ang maramdaman sa mga oras na marinig ang pamilyar na timbre ng boses na iyon. Nang humarap siya rito, nakita niya ang babae. Ang pamilyar na babae na pinangarap niya mula noong mga bata pa sila. Ang unang babaeng pinangakuan niyang pakakasalan. Ang inakala niyang magiging unang kasintahan niya. Kita sa mga mata at mukha nito ang pagkabigla. Umaawang ang mapupulang mga labi nito. Ngunit walang lumalabas na tinig doon. Nanatili lamang nakatitig ito sa kanya. Hanggang sa ilang sandali, bumabagsak na ang mga butil ng mga luha nito mula sa kanyang mga mata. Olga. Iyon lang ang hudyat na hinihintay ng babae. Mabilis na umakyat ang mga braso nito pa sa kanyang lieg. Ang higpit ng mga yakap na ngayon ay naiiyak na babae. Marahang umiiyak ito. Pero bakit may kakaiba? Hindi niya makapas sa tao sa puso ang kasiyahan niya. Tila ba may hinahanap siya? Tila ba may kakaiba sa mga yakap na ito? Ano ba ang kulang? Dahan-dahang umangat ang mga braso niya at niyakap ang katawan nitong pabalik. Bakit iba? Bakit hindi niya makuhang maramdaman ang katulad ng dati? Bakit may kulang? Tila may malaking bahagi ng puso niya ang nabaklas. Kakaiba ang kanyang nararamdaman. Tila hindi siya kumpleto. Pero bakit? Ayaw niya sa mga rumaragasang idea sa kanyang utak. Ginagawa lamang niya ang tama, hindi ba? He was just confused at the moment. He was one hell of confused and a troubled soul.